Nakita ko rin na madami na biniling karni yung magkapatid na yun. Dalawa lang naman sila sa bahay, kaya paano nila mauubos yun? Naririnig mo ang tibok ng puso ko? Grabe naman yung tenga mo. Sayang ka, Leona. Kung tinanggap mo lang sana ang itim na bato, di sana naging reyna na kita. Walang mananakit sa'yo. Bagkus ikaw pa ay sasambahin ng mga tao. Ayon sa kanila, daig ng isang taong madiskarte ang taong matalino lang. Hindi ako nakapagtapos, kaya binuhay ko ang aking sarili sa diskarte. Kahit wala akong diploma, kumikita din naman ako ng sapat para makabili ng mga pangangailangan ko sa pang-araw-araw. May pwesto ako sa palengke at nagtitinda ako ng karne. Minsan, matuma lang kita. Swerte na kapag marami kang suki dahil siguradong makakadalihensya ka ng malaki sa araw-araw. Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza, at sa lahat ng mga listeners ng channel na ito. Ang kwentong isasalaysay ko ay tungkol sa magkapatid na bagong lipat sa amin. Ako nga po pala si Leona. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Leona, ang dinig ko, malaki daw ang kinita mo kahapon. Naubos raw yung karning tinitinda mo. Opo, may binyag kasi doon kinakasi eh. Ayun, pinakyaw nila lahat ng karne ko. Buti ka pa. Samantalang ako, kumikita lang ng 5,000 kada araw. Tapos babawasan ko pa yun ng pangpuhunan na 3,000. Ang akala ko kapag may trabaho, gaganang buhay. Yun pala, yung kikitain, sapat lang para mabuhay. Fighting lang po, Kuya Felix. Isipin nyo, maswerte pa rin tayo dahil meron tayong pagkakitaan. Samantalang yung iba, walang-wala. Pero alam niyo po kung sino pa yung nakatsamba kahapon? Si Aling Amparo. Oo, nakita ko rin na madami na biniling karni yung magkapatid na yun. Oo nga po eh. Pero alam niyo po, napapansin ko lang to ha. Bumibili sa umaga ng maraming karni yung magkapatid. Tapos, bibili rin sila ulit sa gabi. Eh ang balita ko, dalawa lang naman sila sa bahay. Kaya paano nila mauubos yun? May mga alaga daw ng mga aso yung magkapatid. Kaya siguro yun yung pinapakain nila. Oy, ayan na naman sila. O subukan mo tawagin kung bibili sa'yo. Nako, baka magalit po si Aling Amparo. Suki niya po yung mga yan eh. Napatingin ako sa magkapatid. Isang batang babae at isang binatang lalaki. Napaka-misteryoso nilang tingnan dahil hindi sila tumitingin sa mga taong nakakasalubong nila. Kaagad nang ngumiti si Aling Amparo nang makita ang magkapatid. Magkatabi lang ang pwesto namin ng matanda, kaya rinig ko ang pinag-uusapan nila. Magandang umaga po, Aling Amparo. Mukhang preska na naman yung karne natin. Bigyan mo nga ako ng 10 kilo. Abay, anong nangyari? Bakit konti na lang ngayon ang binibili mo? Yung mga alaga ko kasi parang walang ganang kumain ngayon kasi nagkakasakit. Ay, ganon ba? Siguro dahil sa tindi ng init. Kung tutuusin, yung mga tao nga nagkakasakit. Yung hayop pa kaya. Ikaw, Kulin, may gusto ka bang bilhin? Wala na po, kuya. Tsaka nagugutom na po kasi ako eh. Sige. Pakibalot na lang po sa malaki at matibay na plastic. Ay, iho. Nagugustuhan nyo naman ba na tumira dun sa bahay ni Amanda? Ang kwento kasi, may multo daw sa bahay na yon, kaya sila umalis. Hindi po yun totoo. Natatawa na nga lang si Ate Amanda sa tuwing sinasabi ko yan sa kanya na marami yung nakapagkwento sa akin na may multo yung bahay. Isa pa, sayang din naman kasi yung bahay tsaka lupa.
Mapapakinabangan din naman yun ng kapatid ko. Alam niyo pa ho kung ano yung maganda. Libre yung bahay. Bigay na sa amin. Aba, maganda nga yon. Mansyon pa ang bahay nyo. Tapos, bigay lang. Ay, o siya. Ito na ang binili niyong karne. Pasensya na kung wala akong karne ng manok ngayon. Di kasi nakadeliver yung matandang kinukuhanan ko. Ayos lang po yan, Aling Amparo. Tara na, Colleen. Alis na tayo. Sige po, kuya. Mauna na po kami, Aling Amparo. Napatingin sa akin ng binata bago siya umalis at sumulya pa ito sa karneng tinitinda ko. Alam ko naman na preska at bagong-bago ang karne na meron ako, kaya hindi ako mapapahiya sa kanya. Nang makaalis na ang mga ito, naramdaman ko ang pagtapik ni Kuya Felix sa balikat ko. Kaagad naman akong napatingin sa kanya na para bang tinutokso niya ako dun sa binata. Grabe yung mata mo. Parang malulusaw yung lalaki sa kakatitig mo Hindi natural. Bago lang po kasi siya dito, kaya naninibago lang din ako. Talaga lang ha? Pero alam mo ba, swerte ng mga yan kasi kamag-anak sila nung Amanda na pumunta ng Amerika. Hindi kasi lahat handang magbigay. Yung iba kasi kahit mayaman na madamot pa rin samantalang silang magkapatid may pabahay at lupa. Mabait naman kasi si Ate Amanda Isa pa, sobrang yaman nun. Isipin mo, nakapag-asawa ka ng kanong negosyante. Ang swerte naman ni Amanda. Alam mo ikaw, bakit hindi ka makipagsapalaran sa ibang bansa? Sigurado ako marami din na magkakagusto sa'yo dun kasi maganda ka at saka mabait pa. Sa edad ko pong to, wala pa akong balak na mag-asawa. Tsaka nag-iipon po ako para makabili ng sariling bahay at lupa. Pangarap ko po yun simula nun, kaya ako nagsisipag. Mahirap na kasi, hindi naman lahat swerte sa kano. Ginabi ako sa pwesto at sa awa ng Diyos, naubos naman ang karneng tinitinda ko. Isang buong baboy lang ang kaya kong itinda sa isang araw dahil yun lang ang kaya ng puhunan ko. Minsan, kapag hindi ito mauubos, aabutin pa ako ng hating gabi sa palengke. Marami pa rin ang bumibili sa ganoong oras dahil yung iba ginagawa nilang pulutan. 7:00 ng gabi bago ako nakauwi at sabay pa kami ni Kuya Felix dahil medyo malapit lang naman ang bahay niya sa bahay ko. Ay nako, iniisip ko pa lang ngayon kung magkano yung matitira sa kita ko. Parang nanghihina na yung katawan ko Masyado kasing maraming karne ang kinukuha mo Oh, ito Kuya Felix ha, payo ko lang sa'yo. Huwag mo kasing sinusungitan ng mga customer mo para babalik at babalik sila sa'yo. Ikaw naman kasi, madali kang magalit kahit nagtatanong lang. Ganyan talaga ako Iha. Kapag paulit-ulit na yung tanong, naiinis ako. Pero hayaan mo na, may 1.5 lang akong matitira ngayon, ayos na rin. Saan ka pa makakakita na ganyan ang kinikita kada araw? Sobrang laki na nun. At isa pa, wala ka namang pagagastusan Leona, tignan mo nga ang mansyon ng magkapatid. Ang balita ko, nabalik na ang kuryente dito sa kanila pero bakit hindi sila nagbubukas ng ilaw? Oo nga no. Ewan ko nga sa mga yan Baka ayaw lang nila sa liwanag. Weirdo ang datingan pero style nila yan Buhay nila, kaya bahala sila dyan. Ikaw talaga Yung babaeng kagaya mo hindi dapat pagchismisan. Yung iba kasi kapag may pinupuna ka sa ibang tao, gagatungan ka nila. Pero ikaw, kakaiba ka. Parang wala ka lang pakialam sa mga nangyayari sa paligid mo. Kasi ganito yan, kuya. May sarili naman tayong buhay. Kaya bakit tayo mangingialam sa iba? Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng buhay kada isa para wag na tayong mangialam sa iba. Trip nila yan, na ganyan sila. Kaya anong paki natin? Oo na, naisip ko na. Galing nga kay Eva. Hindi nagkakamali pero baka magaya ka din kay Eva na matukso at makakain ng apple ha? Ikaw talaga, kuya. Loko-loko ka talaga. 15 anyos lang ako nang magsimula akong magtinda sa palengke.
Nanalo kasi ako noon sa huweteng ng 5,000 piso. Kaya yun ang ginawa kong puhunan. Si Kuya Felix din ang isa sa tumulong sa akin para makahanap ako ng pwesto doon. Kaya naging malapit kami sa isa't isa. Hanggang isang gabi, mag-isa akong umuwi galing sa palengke dahil wala nun si Kuya Felix. Napadaan ako sa malaking bahay ng magkapatid at parang may narinig akong boses na tumatawag sa akin. Dahil sa kuryosidad ko, dahan-dahan akong pumasok sa kanilang bakuran. Pero laking gulat ko nang may nagsalita mula sa likuran ko. Gabing-gabi na. Sus, Ngayon mo pa Mariosep. naisipan na mamasyal? Nakakagulat ka naman. Ano kasi, hindi ako namamasyal. Kasi, nung nandun ako kanina sa kalsada, parang may tumatawag sa akin. Kaya ako pumunta dito. Ah, ganun ba? Sino kaya yung tumatawag? Baka multo. Ha? Multo? Ang akala ko ba, walang multo sa bahay na to. Hindi ako pwedeng magkamali. May tumatawag talaga sa pangalan ko. Baka naman pagod ka lang galing sa palengke. Ipahinga mo na lang siguro yan. Oo, sige. Pasensya na sa istorbo. Ako nga pala si Luis. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Leona. Sige, aalis na ako. Kapag gusto mong mamasyal dito, sabihin mo lang. Hindi yung bigla-bigla ka nalang pumapasok sa bakuran ng ibang tao. Mahirap na, baka mapagkamalang kitang magnanakaw, mapatay pa kita. Kuya, siya na ba ang pagkain natin na sinasabi mo? Ako? Pagkain niyo? Naku, hindi. Ang ibig niyang sabihin kung ikaw na ba yung may dala ng pagkain namin? Akala ko kung ano na. Nakakatakot naman yung sinabi ng kapatid mo. Uuwi na ako. Pasensya na. Hindi na mauulit ang ganito. Okay lang yan, wala naman problema sa akin. Dali-dali akong umalis doon sa bakuran nila. At parang hindi pa rin ako makapaniwala na nakapasok ako doon. Lumipas ang ilang mga araw. Hindi pa rin nakakabalik sa palengke si Kuya Felix dahil nagkasakit pala ito. Kaya mag-isa na lang akong umuuwi kapag gabi. Natatakot ako sa tuwing napapadaan ako doon sa malaking bahay. Pero wala akong magawa dahil doon lang naman ang pwedeng madaanan. May mga nakakasalubong naman ako kaya medyo nababawasan ang takot ko. Hanggang sa nasa tapat na naman ako ng bahay ng magkapatid. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang anino mula sa kanilang bakuran at meron itong sungay. Mabilis akong tumakbo sa sobrang takot hanggang sa may nabangga ako. Sorry. Nagmamadali kasi ako eh. Leona, anong nangyayari sa'yo? Ikaw? Ano kasi? Basta, wala. Ba't parang hinahabol ka dyan ng halimaw? Grabing pawis yan, saka ang lakas ng tibok ng puso mo ha? Naririnig mo ang tibok ng puso ko? Grabe naman yung tenga mo. Oo naman. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Hindi ka naman maniniwala sa akin kapag sinabi ko eh. Teka nga sandali. Pwede bang ako muna ang magtanong? Sige, ano yun? Kuya, mukhang natatakot ata siya eh. Kasi, ganito yan. Doon sa tapat ng bahay niyo, may nakita akong anino kanina. May sungay. Nagpapatawa ka ba? Imposible naman yung sinasabi mo, parang hindi naman ka panipaniwala. Nagsasabi ako ng totoo. Tsaka kada dumadaan ako dun sa bahay niyo, natatakot talaga ako. Kinikilabutan na ako na hindi ko maintindihan. Ang mabuti pa, ipa-blessing niyo yung bahay niyo kasi matagal nang walang nakatira dyan. Maganda naman yung naisip mo pero kasi kami nga na nakatira dyan wala naman nararamdaman o hindi naman kami nagagambala. Paano nyo ba naisip na may kakaibang nakatira dyan? Mga siraulo ata ang mga tao dito, kuya. Bakit hindi sila matulog doon sa bahay para malaman nilang walang multo doon? Malinaw ang nakita ko. Ay, bakit ko nga ba aasahan na maniniwala kayo sa akin? Sana pala hindi na ako nagkwento sa inyo. Hindi naman sa hindi ka namin pinapaniwalaan. O sige na, naniniwala na kami sa'yo.
Kaya sa susunod, mag-iingat na ha. Kasi baka anong gawin sa'yo ng anino na may sungay na yun eh. Ano? Bakit ako? Nandun siya sa bahay niyo. Bahala na nga kayo dyan. Ako pang tinatakot niyo eh. Ate, pasyal ka po sa bahay kapag may bakante ka pong oras. Para naman po makilala mo kami. Titingnan ko. O sige na, mauna na ako sa inyo. Makalipas ang ilang mga araw, isang balita ang gumulo sa palengke. May sahong natagpuan daw sa may ilog. Nandun rin ang mga tanod para tingnan yon. Malakas ang kutob ng iba na baka tao raw ang laman ng sako. Kaya maraming mga tindera ang nagsara para lang pumunta sa ilog at makiusisa. Sumama na rin ako. Sa mga oras na yon, kakabalik lang din ni Kuya Felix dahil gumaling na ito sa kanyang sakit. Baka naman basura lang pala yung laman ng sako na yun tapos makikiusisa pa tayo. Sayang sana yung kikitain ngayong umaga. Sandali lang naman tayo dun eh. Ang sabi kasi, kahina-hinala raw ang laman ng sako. May amoy raw na hindi kaaya-aya. Hindi kaya mga hayop yung laman nun? Yung tinapon lang ng kung sino-sino dito sa lugar natin? Kaya nga natin pupuntahan para malaman natin at hindi tayo mahuli sa balita. Mas maganda kung tayo mismo ang makakita ng katotohanan kaysa makinig dun sa kwento ng ibang tao. Ako kasi, wala naman akong pakialam sa mga ganyan na bagay eh. Ang paki ko lang ay makabenta sa araw-araw. Kuya, kilalang kilala kita. Ikaw ang #1 chismoso dito sa baryo natin. Leona, ang sakit nun ha. Biro lang po. Nang makarating kami doon, sinisimulan na ng mga tanod na buksan ang sako. Napasigaw kami nang makakita kami ng parte ng katawan ng tao. May parte pang hiniwa, pareho sa pagkakahiwa sa karne na nasa palengke. Marami ang natakot sa nakita. Magkakaiba naman ang spekulasyon ng mga tao. Merong nagsabi na baka pinatay ng kriminal o adik ang taong yun. At meron namang nakapagsabi na aswang ang may kagagawan nun. At isa doon si Aling Amparo. Diyos ko, hindi ko naman inaasahan na ganyan ang makikita natin. Hindi ata kaya na sikmura ko to. Leona, umalis na tayo dito. Sobrang brutal naman ang ginawa sa lalaking yan. Hinati-hati na yung kanyang katawan. Adik ang gumawa niyan, sigurado ako. Nababalita lang to sa radyo noon, pero hindi ko inaasahan na makakakita ako ng ganito sa personal. Sobrang nakakabahala, lalo na at hindi natin alam kung sino ang nagtapon at pumatay sa taong to. Hindi adik ang gumawa niyan, kundi isang aswang. Aswang? Kung aswang ang gumawa niyan, di sana walang bangkay na nakita dahil siguradong kakainin niya ng buo ng aswang. Kaya niya tinapon ng bangkay nang sa ganon maalarma ang lahat at doon siya aatake. Ganyan talaga mga matatanda, isisisi na lang sa aswang ang lahat. Ang pagkakaalam ko, yung mga aswang, hindi naman totoong masasama ang mga yan eh. Kaya lang sila nasabihan na masama dahil aswang sila, pero tao lang din ang mga yan. Huwag nating isisi sa aswang lahat. Hindi ba? At ganito rin ang nangyari sa tatay mo noon, Felix. Ang sabi mo, adik ang gumawa nun. Pero may nahuli bang adik? Pero aswang, merong nahuli. At ikaw nga mismo ang pumatay sa kanya. Huwag niyo na pong ipapaalala sa akin ang nangyari sa tatay ko. Sige na, Leona, mauna na ako. Biglang nag-iba ang tono ng boses ni Kuya Felix nang banggitin ni Aling Amparo ang kanyang tatay. Nang makabalik kami sa palengke, panay pa rin ang bigkas ni Kuya Felix sa pangalan ni Aling Amparo at mukhang naggalit nga siya. Kinausap ko na lang ito na hayaan na ang matanda at kalimutan na lang ang sinabi nito tungkol sa tatay niya para hindi na magkagulo. Hanggang sa dumating naman sa palengke sina Luis at ang kapatid nitong si Colleen.
Aling Amparo, bigyan mo nga kami ng 15 kilong karne. Bumabalik na kasi yung gana ng mga alaga ko sa pagkain eh. Ayon, sakto. Bagsak presyo ngayon ang karne dahil mura lang ang puhunan ko dito. Kaya nga po paborito kong bumili dito sa inyo eh. Dahil bukod sa bago lahat ng karne nyo, bagsak presyo pa. Aling Amparo, grabe ka naman. Dapat yung pagtinda nyo ng karne, iparehos nyo din sa amin. Hindi yung bababaan nyo sa inyo para dyan lang bumili ang mga tao. Diskarte ko to, Felix. Huwag mo akong pakialaman. Sa hindi naman kasi tama yung ginagawa mo. Sa katotohanan, hindi lang ako nagre-reklamo kundi lahat kami dito. Pero wala lang nagsasabi dahil natatakot sa inyo. Porket kalahati ng lupa na tinitirikan nitong palengke ay ikaw ang nagmamayari. Bakit ba mainit ang dugo nyo sa akin? Wala naman akong ginagawa sa inyo at nagdidiskarte lang ako para mabuhay. Hindi naman sa pinag-iinitan ka. Sana man lang ginaya mo ang presyo ng tinitinda mo sa tinda namin. Kuya Felix, ano ba? Tama na yan. Hindi sumusobra na kasi yung matandang to. Kita mo sa lahat sa atin, siya lang palagi ang nakakaunang makaubos ng panindang karne. Paano ba naman? Ang baba ng presyo. Di kung gusto mo, babaan mo din ang presyo ng tinitinda mo para madaling maubos. Hindi yung ako na lang palagi ang binabantayan mo dito. Ay, parang alam ko na kung bakit galit ka ngayon. Dahil pinaalala ko ang tatay mo. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadyang maalala mo yung nangyari. Nakakainis ka ng matanda ka Felix, ano ginagawa mo? Bakit mo inaaway si Amparo? Ang tanda-tanda na niyan. Kapag yan sinaktan mo, mananagot ka talaga sa batas. Ito naman kasi matandang babae na to Sumusobra na sa pinagsasabi niya. Hayaan mo na. Ay nako, ang mabuti pa, asikasuhin nyo talaga mga tinitinda nyo. Hindi yung binabantayan nyo ang isa't isa. Kuya Felix, tama na! Nagpaawat naman si Kuya Felix dahil nahiya rin ito kay Mang Pedro. Si Mang Pedro ay tahimik na tao at halos hindi nagsasalita. Isa din si Mang Pedro sa kinukuhanan ng mga karne ni Aling Amparo. Kaya siguro malapit siya sa matandang babae. Sa sobrang galit ni Kuya Felix, umuwi na lang ito kaagad. Kaya ako na ang nagsara ng pwesto niya. Ako na din ang nagtinda ng natitira niyang karne at naubos naman ito. 6:00 pa lang ng hapon, umuwi na ako sa amin. Pero inabangan ako ng magkapatid sa harap ng bahay nila. Kanina ka pa namin hinihintay dito, Leona. Ang akala ko di ka nadadaan dito. Ito lang naman ang daanan papunta sa bahay ko. Kaya dadaan talaga ako dito. Nagalit ka rin ba dahil kay Aling Amparo ako bumibili ng karne? Nako, hindi Bakit naman ako magagalit? May karapatan kang mamili kung saan ka bibili. Tsaka yung nangyari kay Kuya Felix at Aling Amparo, may personal na rason yun. Hindi talaga yun tungkol sa bagsak presyo ng karning binibenta ng matanda. Ano bang meron sa tatay ng Felix na yan? Basta, mahabang istorya Pwede bang dito ka na sa bahay na maghapunan? Wala kaming masamang gagawin sa'yo. Gusto lang namin na makipagkaibigan. Opo, mabait naman po kami ni Kuya. Ang gusto lang po namin ay makilala ka pa po ng husto. Ha? Naku, wag na. Sige na, kakain lang naman tayo tsaka ipapasyal kita dun sa loob ng bahay. Ano kasi? Luis, nakakahiya. Wag na lang. Ngayon lang naman ito tsaka nangangako ako na walang mangyayaring masama sa'yo. Sayang naman, nagluto ko ng maraming kare-kare para sana sa ating tatlo. Sumama ka na sa amin, ate. Gusto ka po naming maging kaibigan. Kasi kakaiba ka sa lahat ng mga taong nandito. Tapos, pare-pareho lang tayo na walang mga magulang. Ay, oo na. Pero sandali lang ako dun ha. Tsaka, pwede bang pakibukas ng ilaw? Hindi kasi ako sanay sa madilim Oo, walang problema. Ano, tara na? Nakita ko ang saya sa mukha ni Colleen nang nagdesisyon akong sumama sa kanila. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, kaagad nilang binuksan ang ilaw.
Namangha ako nang makita ang kabuuan ng bahay. Malinis at maayos ang pwesto ng mga kagamitan doon. Meron pa akong nakikitang mga antik na mga gamit sa loob. Kung hindi ako nagkakamali, ay pagmamay-ari pa yon ni Ate Amanda. Ang sabi ni Tita Amanda, sa amin na lang daw ang mga gamit niyang naiwan dito sa bahay. Balak nga sana nga naming ibenta yan kaso wala kaming mahanap na buyer. Bakit mo ibebenta? Yung iba nga dyan, pumupunta pa sa museum para makakita ng mga sinaunang gamit eh. Mas magandang itago nyo yan. Kung may gusto ka dyan, kunin mo, ibibigay ko na lang sa'yo. Ha? Wala eh. Wala akong hilig sa ganyang bagay. Teka, nasa na si Kulin? Andun ata sa kusina, baka kumuha ng makakain natin. At tara, punta na tayo sa mesa. Sige, susunod na ako. Panay ang tingin ko sa kabuuan ng bahay. Hindi ko maintindihan kung ano ang mararamdaman ko. Kinakabahan ako, pero hindi ko alam kung bakit. Umupo na ako sa harap ng mesa at si Kulina ang naghahanda ng pagkain namin. Inilagay niya sa mesa ang kare-kare, pero nagdalawang isip pa akong tikman yon. Kulin, sabayan na natin si Leona na kumain. Baka isipin niya lalasunin natin siya. Opo, kuya. Gutom na rin po kasi ako eh. Alam mo ba, Ate Leona, masarap po magluto ang kuya ko. Namana niya po ang pagluluto sa mama namin. Ah, talaga ba? Sige nga, tikman natin ang niluto niyang kare-kare. Masarap nga. The best ang kuya mo, ha? Sabi ko po sa inyo eh. Sa susunod po, dito ka po ulit kumain sa amin. Para naman may makausap po kami. Nabuburyo kasi ako kay kuya eh. Puro na lang siyang nakakausap ko. Alangan naman na sino ang kausapin mo. Wala kang magagawa no kundi pagtiisan ako. Mag-asawa ka na lang kasi kuya para madagdagan na tayo dito sa bahay. Wala nga akong mahanap na babaeng mapapangasawa eh. Baka hindi pabor sa akin ang panahon para makapag-asawa. Ang bata mo pa, makakahanap ka pa ng babae. Ikaw po, Ate Leona, may kasintahan ka na po ba? Wala pa eh. Gusto ko munang mag-focus sa negosyo ko ngayon. Ay, aray ko, ang sakit. Anong nangyari sa'yo? May kumalmot sa akin sa ilalim ng mesa. Naku, dumugo talaga ang paa ko. Aray, sobrang sakit. Parang malaking kuko yun ah. Teka, sisilipin ko. Yung pusa pala natin to eh. Di ba sinabihan kita, Kulin, na ikulong mo siya sa kwarto sa taas, saka ilak mo yun para di siya makalabas? Opo, nakalimutan ko po atang ilak eh. Kitty, halika dito. Lumabas ka dyan. Bakit mo kinalmot si Ate Leona? Mabait yan eh. Dali mo na muna sa taas yung pusa na yan. Opo, sorry po ate. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang napakalaking pusa mula sa ilalim ng mesa. Kasing tangkad at kasing laki ito ng asong canine. Sa buong buhay ko, noon pa lang ako nakakita ng ganung klaseng pusa na parang hindi na normal. Pansin ko na may dilaw na mata ang pusa at mahaba din ang mga kuko, tsaka kulay itim siya. Ang mabuti pa, gamutin ko na lang yung sugat mo. Huwag na. Ako na lang ang gagamot sa bahay. Uuwi na lang ako. Sorry talaga ha. Hindi. Ayos lang. Bakit pala ganun kalaki ang alaga niyong pusa? Saan ba galing yun? Yung pusa kasi namin na yan, regalo yan sa amin ng mama nun. Mga 3 taon na yan siya sa amin. Galing sa ibang bansa. Kumbaga may lahi siya kaya kakaiba tignan. Pero huwag kang matakot ha, walang rabies yan. Luis, ang karneng binibili mo ba ay para dun sa pusa mo? Oo, niluluto ko yung karne para ipakain sa kanya ng 3 beses sa isang araw. Hindi kasi pwedeng magutom yan dahil ang kulit-kulit. Ha? Bakit nyo binibigay lahat ng gusto? Dapat i-training nyo yan at sanayin nyo din sa labas at sa mga tao para hindi manakit. O sige na, uuwi na ako. Maraming salamat. Sorry talaga ha, Leona.
Tumango na lang ako at mabilis na umalis. Pagdating ko sa bahay, kaagad kong ginamot ang sugat ko at halos hindi ako makatulog buong gabi dahil sa hapde. Napangiwi ako sa lalim ng pagkakabaon ng kuko ng pusa sa paa ko. Nang sumapit naman ang umaga, dumating si Kuya Felix sa bahay at may dala siyang vitamins. Leona, hihingi lang sana ako ng pabor sa'yo. Ano naman po yan? Pwede bang ikaw na lang ang maghatid ng vitamins na to kay Mang Pedro? Nahihiya kasi ako sa kanya dahil sa nangyari kahapon dun sa palengke. Nako, wrong timing ka Kuya Felix. Masakit talaga yung paa ko eh. Tingnan mo oh, may sugat pa ako at namamaga pa. Kaya nga hindi ako nagtinda ngayon sa palengke. Yung in-order kong karne, pinakancel ko na kagabi pa. Na paano ba yan? Ang laki naman ng sugat na yan, saka saan ka ba nabangga? Nakalmot lang naman ako ng pusa. Pusa? Ganyang kalaki yung kalmot ng pusa sa'yo? Opo, pero sige na nga lang. Ako nang maghahati dito kay Mang Pedro. Ikaw ba, magbubukas po ba kayo ngayon? Oo, nandun na nga ang karneng tinitinda ko eh. Maagad dumating. Salamat talaga, Leona ha. Walang anuman po. Pagkatapos kong maligo at kumain, naglakad na ako papunta sa kubo ni Mang Pedro. Ang kubo niya ay nasa gitna ng kagubatan at mga kakahuyan. May mga alaga kasi siyang mga manok at baboy, kaya pinili niyang dun tumira para naman hindi magkasakit ang mga tao sa malalanghap na amoy na galing sa mga dumi ng alaga niya. Nang makarating ako doon, nadatnan ko siyang pinapakain ang kanyang mga sisiw. Mang Pedro, magandang umaga po. Leona, anong ginagawa mo dito? Nandito po ako para ihatid to mga vitamins na galing sa bayan. Pinapabigay po sa mga matanda. May pangalan po kayo dun sa listahan eh. Iba din tong mga to ah. Kung saan na malapit ang eleksyon, saka sila magbibigay ng vitamins. Noon na may ayuda, hindi ako nasama sa lista. Nako, hindi na po ako magkokomento dyan. Alam mo, yung mga taong yan sa barangay, magaling talaga yan namang uto sa mga tao. Ang nakakainis pa, kung sino pa yung mayaman o may kakayahan sa buhay, sila pa yung nakalista sa ayuda. Kaya ako, sinisigurado ko talaga na matitikman nila ang ganti ko sa paparating na eleksyon eh. Kaya nga po eh, leksyon na po to para sa atin. Kailangan po nating maging wais sa pagpili ng taong iboboto. Pero may iba po ako. Ang dami ng mga manok niyo at saka ang lalaki pa. Aba, inaalagaan ko yan na maayos. Tsaka di hamak din ang gastos ko dyan. Yung kinikita ko sa bukid, dyan ko binubuhos. Isa din na nakakatulong sa akin si Amparo. Sa kanya ko binibenta ang mga manok ko para maitinda siya sa palengke. Magkano po ba ang bawat kilo ng manok? 100 kada kilo lang, murang-mura. Talaga po? Pwede din po ba akong bumili sa inyo? Oo naman. Kailan mo ba gusto? Bukas? Oho, bukas po. 10 piraso po ng manok ang kailangan ko sa kada araw. Sige, dadalhan kita bukas ng umaga dun sa inyo. Kakatayin ko na lang din kaagad ha. Alam mo, bilib din ako sa'yo. Kasi naisip mo ang magnegosyo dun sa palengke. Saan ba galing ang naging puhunan mo? Nanalo po ako sa huweteng kaya kaagad ko pong pinasok ang pagnenegosyo. Nagsimula lang sa maliit at sa awa ng Diyos, medyo nakakaluwag na po ako ngayon. Tama yan. Kung sana lahat ng mga babaeng kaedaran mo ay ganyan mag-isip, di mas maganda no? Inabot ko na sa kanya ang vitamins at kaagad na akong umalis. Kinaumagahan, dumating nga si Mang Pedro sa bahay at bitbit nito ang 10 pirasong manok. Kaagad akong pumunta sa palengke at dinisplay yon. Nabigla naman ako nang sitahin ako ni Aling Amparo tungkol sa manok na kinuha kong supply kay Mang Pedro. Ako ang nauna dun kay Pedro. Bakit ka naman kumuha sa supplier ko? Ano naman po ang masama dun? Gusto ko lang pong kumita ng malaki.
Hindi ko naman po gagayahin ang tinitinda niyong bagsak presyo. Kahit na, alam mo, ahas ka. Palihim mong sinusulot si Pedro. Aling Amparo, manok lang po ang kinuha ko sa kanya. Huwag ka nang kumuha ng manok sa kanya simula ngayon. Naiintindihan mo ba? Kapag inulit mo pa to, papaalisin kita dito sa palengke. Mawalang galang na po ano. Wala naman kayong karapatan na paalisin si Leona dahil active yan magbayad ng contribution dun sa bayan dyan sa pwesto niya. Negosyo lang, walang personalan. Huwag ka nang makialam dito, Felix. Hindi naman ikaw ang kausap ko. Hindi po kayo inaano ni Leona dyan ha. Kaya tigilan nyo na rin po siya. Ano ba gusto nyo? Kayo lang mabuhay at magkapera? Ako nga ho sa susunod na araw, nagbabalak na din akong kumuha ng karne ng manok kay Mang Pedro para na rin matapatan ko yung bagsak presyo nyo. Mga walang hiya talaga kayo. Huwag na po kayong magalit, Aling Amparo. Pasensya na po kung gusto ko ding tumubo ng medyo malaki. Galit akong inirapan ng matanda at nagdadabog na inaayos ang pagka-display ng tinitinda niyang karne. Pasimple akong siniko ni Kuya Felix at marahan itong tumawa. Hindi nakatiis ang lalaki at nakuha pa nitong bumulong sa akin ng tsismis tungkol kay Aling Amparo. Porket siya yung may-ari ng lupang tinatayuan ng palengke gusto niya siya lang palagi yung nasusunod. Nako, tumigil na po kayo. Baka marinig po tayo. Mas lalong magagalit yun. Maiba nga pala ako, Leona. May narinig ka bang balita tungkol sa taong yun na natagpo ang hiniwa yung katawan dun sa sako? Wala Ano po bang nangyari dun? Ayon sa nagsabi sa akin, taga-kabilang baryo daw yun. Lasinggero daw. Tsaka pauwi na sana daw yun bago nangyari ang krimen. Ang nagkwento sa akin ay yung kasamahan niya sa inuman. May suspect na po ba? Ang sabi, baka raw aswang talagang pumatay sa kanya. Naniniwala ka ba dun? Ewan ko, pero naniniwala ako sa aswang. Ako kasi parang tama nga si Aling Amparo na aswang ang pumatay dun. Ang masakit daw, kasi kahit isang laman loob wala silang nahanap. Kaya malakas ang kutob nila na aswang ang pumatay dun at kumain sa ibang parte ng katawan niya. Wag mo nang ikwento sa akin, Kuya Felix. Matatakutin po kasi ako Natigil sa pagsasalita si Kuya Felix nang makita nito ang magkapatid na tinitingnan ang mga manok na tinda ko. Napatingin na rin ako. Hinawakan pa nila ang manok na tinda ko at inamoy-amoy. Tinawag sila ni Aling Amparo pero tumanggi ang mga ito na bumili sa kanya. Mas lalong nagalit ang matanda sa akin. Balutin mo nga tong 10 manok. Akin na lang to. Uubusin mo lahat? Ayaw mo ba? Gusto ko, syempre. Maraming salamat ha. Buena mano ka sa akin ngayong umaga. Ate, ang preska po ng mga manok nyo. Aba, oo naman. Bagong kata yan nung hinatid sa akin kaninang umaga. Oh, kamusta na pala sugat mo? Medyo namamaga pa Nakakatroma tuloy bumalik sa bahay nyo. Mukhang natatakot na ako dun sa pusa. Sa susunod, kapag dadalaw ka ulit doon, sisiguraduhin ko na itatali ko na yun para hindi makawala. Nasaktan ka pa dahil sa pusang yun. Pusa lang yun, kaya hindi natin siya masisisi. Bukas kapag may manok kang nakuha, itira mo sa akin ha. Sige. Sige, kailangan na namin umuwi para makapagluto na rin kami. Ngumiti ako at kinuha ang perang inabot niya sa akin. Panay ang parinig sa akin ni Aling Amparo hanggang sa sumapit ang hapon. Hindi ko siya pinansin. Si Kuya Felix, tinatawanan ang matanda at pinaparinggan din. Nawalan na ng customer yung isa dyan. Sigurado ako na pare-pareho ng mabubulok ang karneng itinitinda natin. Hoy, hindi mabubulok tong karne ko. Kung marunong lang sanang rumispeto tong si Leona, hindi ako nawala ng customer. Kaso, bastos na, mga agaw pa. Wala naman po akong inaagaw Kusa po silang lumapit. Kahit na,
Wala ka kasing pakiramdam na babae ka. Kalma lang, Aling Amparo. Baka naman po ma-high blood kayo nang wala sa oras. Total, ubos na ang paninda ko. Uuwi na ako. Baka saan pa mapunta tong usapan eh. Sige, magpahinga ka na rin at bukas na bukas, aatiran ka na naman ng manok ni Mang Pedro. Sinadyang sabihin yon ni Kuya Felix para iparinig kay Aling Amparo. Nang sa ganon ay mas lalong uminit ang ulo nito sa akin. Mas naunang maubos ang karning paninda ko kesa sa kanila, kaya kaagad na akong umuwi. Kinaumagahan, naliligo pa ako noon sa banyo nang may sunod-sunod na kumatok sa may pintuan. Dali-dali kong binalot ng tuwalya ang sarili ko at kaagad na binuksan ang pintuan. Oh, Kuya Felix, naliligo pa po ako eh. Ano po bang meron? Ewan ko ba kung maniniwala ka sa sasabihin ko, Leona. Pero kagabi, nang dumaan ako dun sa bahay ng magkapatid, may nakita akong nilalang na tumalon palabas ng bakuran nila. Malaking nilalang na parang aso tapos itim na itim. Pabalahibo po ba yung nilalang na yun? Oo, tapos may mapupulang mata. Nagtangka pa nga akong atakihin pero mabilis akong nakatakbo kaya hindi niya ako inabutan. Malakas ang kutob ko na baka aswang ang magkapatid na yun eh. Hindi kaya yun yung rason kung bakit bumibili sila ng maraming karne at kinakain nila yun ng hilaw? Nakita ko na rin po yun. Kulay itim na malaki. Pero hindi mapupula ang mga mata nun. Paano mo nakita? Minsan na po kasi akong pumunta sa bahay ng magkapatid. Yung sugat ko dito sa paa, yung pusa nilang may gawa niyan. Mabalahibo yun at kasing laki ng aso. Pero hindi naman nag-angkop yung sinabi mo na mapupula ang mga mata niya. Tsaka bakit ka aatakihin? Ewan ko nga. Alam mo yung naglalaway siya habang nakatingin sa akin? Ang masaklap pa, may batang namatay na naman ngayon. Wala nang mga laman loob tapos putol-putol na rin yung katawan na hiniwa. Parang kasing laki ng karne na tinitinda sa palengke. Pero imposibleng may kinalaman ang nilalang na yun. Wala namang may nakitang kalmot sa biktima. Basta ako, wala akong tiwala sa magkapatid na yun. Mga aswang ata yan sila eh. Nang umagang yun, dumating si Mang Pedro sa bahay. Dala-dala ang 10 pirasong manok. Kahit yung matanda, natatakot na sa nagaganap sa lugar namin. Parang nawalan na rin ako ng ganang pumunta sa palengke dahil sa naikwento sa akin ni Kuya Felix. Ako naman ay ayaw kong mabintang. Pero kumalat ang chismis tungkol dun sa magkapatid na kakalipat lang dito sa atin. Ikaw ba, Leona, ay malapit sa kanila? Hindi po masyado. Pero kapag nagkikita po kami, ayun, nag-uusap. Pero hindi naman ako nagtitiwala sa mga yun. Ayon kasi sa mga naalala ko dati na kwento sa akin ng mga magulang ko, magiging aswang lamang ang isang tao kapag pinasa sa kanila ang itim na bato. Bakit kaya sabay na namatay ang mga magulang ng magkapatid na yon kung walang dahilan? Hindi ko po alam eh. Pero si Kuya Felix, may naikwento po sa akin. Nakita niya raw kagabi ang nilalang na yon. At nakita ko rin po yun. Basta ang naaalala ko, nung una kong nakita yon, may narinig akong boses na tumatawag sa akin para pumasok ng bahay. Leona, baka magayuma ka ng binatang yon at may gawin siyang hindi maganda sa'yo. Dalaga ka pa naman. Gayuma? Meron pa bang gayuma sa ngayon? Oo, hanggang kailan hindi mawawala ang gayuma hanggat may itim na ritual. At ang mga mambabarang lamang ang makakagawa ng gayuma. Sila yung nagsasamba sa mga demonyo. Nakakakilabot naman po yung sinasabi niyo. Pinapaalalahanan lang kita, Leona. Ayaw kong may masamang mangyari sa'yo. Salamat po sa pag-aalala. Sige na po, dadalhin ko na po yung mga manok sa palengke. Ito nga po pala ang bayad ko. Kagaya ng nangyari nung isang araw, inubos ng magkapatid ang mga manok na tinda ko. Nang sumapit ang gabi, hindi ako nakatulog. Binuksan ko ang bintana at dumungaw ako doon. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Aling Amparo na nakatingala sa akin. Aling Amparo, anong ginagawa mo dito?
Binalaan na kita. Tawag ka nang kumuha ng manok kay Pedro. Pero hindi ka nakikinig sa akin. Kahit sa panaginip mo, dadalawin kitang babae ka kapag hindi ka pa rin tumigil. Bakit po ba kayo nagagalit? Ang babaw po ng dahilan nyo. Alam nyo po ang pinagdaanan ko, di ba? Kagaya nyo, gusto ko ding makaipon para sa sarili ko. Wala akong pakialam. Basta sundin mo ang gusto ko. Kapag inulit mo to, papatayin na kita. Kukulamin kita at walang makakagamot sa'yo, kundi ako lang. Ho? Kukulamin niyo ko dahil lang sa maliit na bagay? Kung para sa'yo, maliit na bagay lang to. Sa'kin hindi. Wala kang alam, Leona. Kung ikasisiyan niyo po na hindi ako magtinda sa palengke, edi sige, para lang hindi niyo ako kulamin. Gusto ko lang mamuhay na maayos at walang gulo. Pasensya na sa mga nangyari. Tinupad ko ang sinabi ko. Hindi muna ako nagtinda sa palengke. Hihintayin kong mawala ang galit sa akin na matandang babae. Nang umagang yon, hindi dumating si Mang Pedring. Siguro ay wala siyang manok na dadalhin sa akin. Tamang-tama lang din dahil hindi naman ako magtitinda. Naisip kong bisitahin sa bahay nila si Kuya Felix. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Ano naman ang ginagawa niya doon? Pumunta lang siya sa bahay mo para lang pagbantaan ka? Oo, kuya. Sobrang galit talaga siya. Natakot talaga ako sa mga pinagsasabi niya sa akin. May lihim na galit ata talaga sa'yo yung matandang yun eh. Pero naisip ko lang, kuya ha. Naglakas loob siyang pumunta sa bahay ng ganoong oras. Hindi kaya isang aswang si Aling Amparo? Pwede din naman kasi masungit at saka hindi marunong makisama yung matandang yon. Baka yun din yung dahilan kaya kakaiba siya. May gagawin ka ba mamayang gabi, Kuya Felix? Wala naman, bakit? Manmanan natin yung magkapatid. Kung totoo ngang lumalabas ang alaga nilang pusa kung gabi. Sigurado ka ba? Baka mahuli tayo, mahirap na. Pwedeng-pwede nila tayong kasuhan. Hindi naman tayo magpapahuli. Mag-iingat naman tayong dalawa. Sige, kung yun ang gusto mo. Daanan kita mamaya sa inyo ha. 8:00 ng gabi, dumating si Kuya Felix. Tahimik na rin at wala nang gumagala dahil sa nangyayaring krimen. Dumaan kami sa likod ng bahay nila. Inakyat namin ang pader. Maya-maya'y nakarinig kami ng alulong mula sa loob ng bahay. Naisip kong hindi lang pusa ang alaga ng magkapatid. Baka may aso pa. Ano naman kaya yung umaalulong na yan? Aso ba o tao? Parang aso na parang tao. Ano ba talagang tinatago ng magkapatid na yun? Di ba ang sabi mo nakapasok ka na sa bahay? Wala ka bang napansin na pwede nating madaanan papasok ng hindi nila napapansin? Alam ko na, sa kusina. Siguradong hindi nila tayo mapapansin kapag pumasok tayo sa loob. Tara, doon tayo dumaan. Kailangan nating alamin ang tinatago nila nang sa ganon, mapalayas natin sila dito sa lugar kung sakaling may dala silang malas. Ayun na po ang pintuan. Tara, bilisan natin. Ako na magbubukas. Leona, hindi nakalak. Sinadya ko talagang hindi ilak yan para may madadaanan kami kung sakaling may magnanakaw o may masamang tao na pumasok sa bahay na to at may gawing masama sa amin. Ano ba kailangan nyo at bakit nandito kayo sa bahay namin? Luis? Oo, kitang-kita ko kayo nung paakit kayo sa pader kanina. Grabe, balak nyo pang nakawin yung mga antik na meron kami kaya nagdala ka ng kasama? Siyempre hindi. Gusto lang naming malaman kung ano pang klaseng hayop ang meron kayo dito. Aalis na rin kami. Pasensya na talaga. Ano kasi, ang dahilan kung bakit kami nandito dahil may narinig kaming umaalulong na aso. Nakukuha ko na kung anong gusto nyo. Pinagkakamalan nyo ba kaming aswang? Yun ay chismis lang naman at hindi kami naniniwala doon. Hindi kayo naniniwala pero nandito kayo ngayon? Maayos ka naming pinatunguhan dito sa bahay. Tapos ganyan mo kami tignan? Aswang na pumapatay? Luis, hindi mo naman ako masisisi kung iisipin ko yun eh. Iba kasi kayo eh. Iba kayong kumilos at manamit. Ang problema ng lugar na to ay hindi ba hahanap ang solusyon dito sa bahay namin. Kaya umalis na kayo.
Tara na, Leona. Pasensya na ulit. Huwag mo munang isama si Leona dahil may sasabihin ako sa kanya. Ha? Ano? Ayoko nga. Kapag hindi ka nagpaiwan, mapipilitan akong ireklamo kayo sa barangay dahil tamang hinala kayo sa amin. Nagkatinginan kami ni Kuya Felix at pareho kaming natakot doon. Alam kong mapapahiya ako kapag nangyari ang bagay na yon, kaya nagpaiwan na ako. Nang makaalis si Kuya Felix, hinila ko ni Luis papasok sa loob ng bahay at galit na itinulak paupo sa sofa. Aswang ang tingin mo sa amin, ha? Luis, sorry. Kaya ko lang naman kasi naisip yun ay dahil sa chismis na nasagap ko. Hindi kami aswang ni Kuya. Kaya kami nandito ay para makaganti sa aswang na pumatay sa tatay namin. Ano? Pinatay ng aswang ang tatay niyo? Oo, pero yun lang ang pwede namin ipaalam sa'yo nang sa ganun manahimik na ang isip mo. Basta hindi kami aswang. Yung alaga naming pusa, normal na pusa lang din yan pero kakaiba lang dahil malaki. Hindi naman siguro ibig sabihin na ngayon ka lang nakakita ng ganyang kalaking pusa, aswang na kami. Pero paano niyo alam na taga rito ang aswang na pumatay sa tatay niyo? Hindi na kailangan sagutin ko ang tanong mo, Leona. Ang ikinagagalit ko, sana man lang tinanong mo ko o kinausap. Hindi yung nagmamanman kayo dito na para kaming masamang tao. Pasensya na, hindi ko na uulitin to. Hindi na pwedeng maulit ang ganitong pangyayari, Leona. Dahil ayaw kong maging masama ang tingin sa amin ng ibang tao. Ang akala ko mabait ka pero nagkakamali pala ako. Hinatid ako ni Luis at Pauline sa labas ng bahay nila. Kaya umuwi na rin ako. Isang araw pa, biglang dumating si Mang Pedro at may dala siyang manok para sa akin. Tinanggihan ko siya nung una. Pero sinabi niyang may sakit siya at kailangan niya ng pera. Naawa ako sa kanya. Binili ko yon at dinala sa palengke. Pero nang matapos ako sa pag-display ng manok, isa-isa itong pinagtatatapon ni Aling Amparo. Hindi ka pa talaga tumigil na babae ka. Ang akala ko, hindi ka na babalik dito sa palengke. Inaawa po ako kay Mang Pedro eh. Kailangan niya po ng pera pambili ng gamot niya. Ngayon lang po to. Wala ka talagang utak na babae ka. Hindi ka nag-iisip. Ayaw mo makinig sa akin? Pwes, ipapahiya kita dito. Aling Amparo, anong ginagawa niyo sa paninda ni Leona? Ikaw namang matanda ka oh. Binili niya yan eh. Tapos itatapon mo lang dito sa sahig ng palengke na ang dumi-dumi. Huwag ka nang makialam, Felix. Si Leona lang ang kalaban ko at hindi ikaw. Halika ditong babae ka. Pinapagigil mo talaga ako sa'yo. Aling Amparo, yung buhok ko po. Pakawalan niyo po ako. Kakalbuhin kitang babae ka. Tama na po. Diyos ko, Aling Amparo, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadyang itulak kayo. Bastos kang babae ka. Yan ang nababagay sa'yo. Tama na po yan. Hinila ako ni Kuya Felix palayo sa palengke, kaya napaiyak na lang ako. Pinagbubulong-bulungan din ako ng mga tao dahil sa nangyari. Kesyo, wala daw akong respeto sa matanda. Inuwi ako sa bahay ni Kuya Felix at kinausap niya ako doon. Pilit akong pinapatahan ni Kuya. Kaya lang naman ako naiyak dahil sa sama ng loob na nararamdaman ko kay Aling Amparo. Alam mo, maputi pa. Itigil mo ng pag-alsa ng karne dun kay Mang Pedro. Gulo lang ang mangyayari dyan kapag pinagpatuloy mo pa eh. Wala naman po ako masamang intensyon. Saka, hindi ko naman inaagaw yung mga customer niya eh. Kahit na, hindi ka titigilan ng matandang yan kapag hindi ka rin tumigil. Alam mo, naaawa lang ako sa'yo, Leone. Pero nasa sayo na yan kung ayaw mong makinig sa akin. E di ipapasara ko na lang po yung pwesto ko sa palengke. Hindi naman ata ganun yung ibig niyang sabihin. Baka ang gusto niya lang talaga ay tigilan mo yung pag-alsa ng karne sa matanda. Dahil yun talaga ay solid niyang supplier. Tignan mo nangyari, napahiya ka pa dun sa palengke. Hindi naman po siya ganyan dati. Ewan ko po kung anong nangyari dyan at biglang sumama ang ugali. Ang sarap patulan no?
Kung hindi lang talaga dahil sa matanda na yan, ako ang makakalaban yan eh. Makalipas ang 2 araw, bumalik ulit si Mang Pedro sa bahay para magdala ng karne ng manok. Kaagad ko siyang tinanggihan, kaya nagtaka ito. Dahil ayaw kong sumama ang loob ng matanda, sinabi ko na lang sa kanya na si Aling Amparo ang dahilan. Si Amparo talaga. Kaya wala nang kumukuha sa akin na iba dito sa mga karne dahil palagi niyang inaaway. Huwag niyo na pong bagitin sa kanya mga sinabi ko. Baka mas lalo pong mainis sa akin yun. Hayaan mo na yun. O siya, sa iba ko na lang to ilalako. Sayang din kasi ang pinuhunan ko dito. Pareho lang naman tayo na gustong makabenta pero may mga kontrabida talaga. Pasensya na po kayo, Mang Pedro. Pero simula po ngayon, hindi na po ako kukuha ng mga karne sa inyo. Ayos lang, naiintindihan ko. Maraming salamat po. Ate Lina niyo po ialok yung mga manok. Baka magustuhan po nila. Preska naman po yung karne. Ayaw ko dun kay Lida. Kasi may utang pa yun sa akin at hanggang ngayon hindi pa nakakabayad. Ganun po ba? Naawa ako sa matandang lalaki habang paika-ikang binibitbit ang karne ng manok para ialok sa ibang tindera. Nang sumapit ang gabi, habang nakahiga ako, biglang may bumagsak sa gitna ng kwarto ko. Isang nilalang na may maitim na balat at mapupulang mga mata. Malaki at matangkad. Sinalakay niya ako at sinakal ang leeg ko. Halos maluwa ang mga mata ko sa sobrang higpit. Pakawalan mo ko. Papakawalan lamang kita kapag nasa likuran sa iyo ang itim na batong ito. Wag. Ayoko. Parang awa mo na. Pakawalan mo ko. Wala ka nang magagawa dahil ikaw ang napiling pasa ng bato na ito. Kapag hindi mo ito tinanggap, papatayin kita. Maawa ka sa akin. Ayokong maging kagaya mo. Hindi naman kita tinatanong kung gusto mong maging kagaya ko o hindi. Ang gusto ko ang masusunod. Kaya kahit anong mangyari, gagawin kita aswang. Mas lalo niya pang hinigpitan ang paghawak sa leeg ko. Mabilis siyang nagluwa ng itim na bato at pinasok yun sa bibig ko hanggang sa nalunok ko yun. Sobrang sakit ng lalamunan ko at halos nanghina ako. Ramdam ko rin na parang may kakaiba sa tiyan ko. Natawa ang aswang at kaagad na umalis. Naiwan akong nakahiga at umuubo. Pilit kong niluluwa ang batong yun. Maya-maya lang, bumukas ang pintuan at iniluwa nun si Aling Amparo. Walang balak ang aswang na patayin ka. Dahil gusto kanyang gawing aswang, kagaya niya. Tulungan mo ko. Para mo ng awa. Ayoko maging aswang. Tulungan mo kong masuka ang bato. Wala akong maitutulong sa'yo. Wala din akong kakayahan na tulungan ka. Ipahinga mo na yan at itigil mo na ang kakasuka dahil kahit ilabas mo pa ang lahat ng nasa loob ng tiyan mo, hindi ka magtatagumpay na masuka ang bato. Ano pong gagawin ko? Isa ka din ba sa gusto na maging aswang ako? Hindi. Bukas na bukas, pumunta ka sa binata at siya lamang ang makakatulong sa'yo para mailuwa mo ang bato. Huwag mo nang ipagsabi sa iba na nakalunok ka ng mutya ng aswang dahil maaari ka nilang patayin. Binata? Sinong binata? Si Luis at ang kapatid niya. Baka may maitulong sila sa'yo. Nang matapos niyang sabihin yon, kaagad niya akong tinalikuran. Hinampas-hampas ko ang tiyan ko at piniga para lang maluwa ko ang itim na bato.
Pero mukhang malabo nga. Itinigil ko na ang ginagawa ko at hinintay na sumapit ang umaga. Nang sumikat ang araw, nagmadali akong pumunta sa bahay ng magkapatid. Nakasalubong ko si Kuya Felix. Leona, ano nangyari sa'yo? Wala po. Masama lang po yung pakiramdam ko. Sumasakit ba ang tiyan mo? Dapat nagpapahinga ka na at uminom ng gamot. Saan ka ba pupunta? Kailangan ko po kasing pumunta sa bahay ng magkapatid para matulungan nila ako. Matulungan? Saan? Basta, sa susunod ko na lang ikukwento sa inyo. Kailangan ko na pong umalis Sigurado ka ba na doon ka sa kanila hihingi ng tulong? Kung balak mong magpa-ospital, may extra akong pera doon. Pwede kong ipahiram sa'yo yun. Hindi po ospital ang kailangan ko. Maiwan ko na po muna kayo. Hindi ko na hinintay na makasagot siya sa akin. Nagmadali na ako. Nang makarating ako sa bahay ng magkapatid, nagtaka ang mga ito habang nakatingin sa akin. Pero pinapasok pa rin nila ako. Ikinuwento ko na sa kanila ang lahat ng mga nangyari kagabi. Kung ganun, kailangan mong maluwa ang itim na bato. Parang awa mo na. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo akong mailuwa ko ang bato. Ayoko maging aswang, Luis. Ayoko nga. Di ba nga ako ang pinagkamalan mong aswang? Tapos ngayon nagmamakaawa ka sa akin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Ayoko. Kuya naman wag mo nang tinatakot si Ate Leona. Gamutin na natin siya. Nagbibiro lang naman ako Tara, doon na tayo sa kwarto. May ipapainom ako sa'yo. Sige. Dahan-dahan lang, ate. Hindi ka magiging aswang. Gagawin namin ni Kuya ang lahat para mailigtas ka sa itim na bato ng aswang na yan. Namangha ako sa kwartong pinagdalhan sa akin. May mga iba't ibang uri ng langis at meron ding mga kagamitan na mga matatalas. Pinaupo nila ako at pinainom ng malansa at may amoy na langis na halos mabaliktad ang sikmura ko nang maamoy ko yon. Pero wala naman akong magawa. Makalipas ang ilang minuto, nagsuka na ako. Nagawa kong isuka ang itim na batong yon at parang nabunutan ako ng tinik. Magpahinga ka na muna dyan o di kaya matulog ka muna. Paano mo po naisipan na pumunta dito sa amin? Si Aling Amparo. Siya ang nagsabi sa akin na baka may maitulong kayo sa akin. Kaya dali-dali akong pumunta dito kaninang umaga. 3 araw pa naman bago lumabas ang bisa ng itim na bato. Kung sakaling lumampas ng 3 araw, hindi ka na namin magagamot. Sigurado ako na magiging aswang ka na. Ano ba talaga kayo? Bakit may kaalaman kayo sa ganitong bagay? May alam kami dahil galing din kami sa lahi ng mga aswang. Ang pusa namin ay hindi ordinaryong pusa. At nagsinungaling ako sa iyo nung una dahil ayokong matakot ka sa amin. Ang pusa na yan ay sigbin namin na minana pa sa mga magulang namin. Malaki rin ang pakinabang ng pusa na yan. Siya ang nakakita nung panahon na pinatay ng aswang na kalibunan ang aming mga magulang. Aswang na kalibunan? Yun bang aswang na tinutukoy mo ay aswang na maitim at matikas ang katawan? Oo, sa totoo lang, yung karne na binibili namin sa palengke ay hindi na namin niluluto, kundi binibigay na lang ng diretso sa alaga naming pusa. Daig pa ng pusa namin ng 10 tao kung kumain ng karneng hilaw. Aswang din pala ang pusa nyo. Ibig sabihin, hindi nga ako nagkakamali na aswang kayo. Opo, pero mababait po kaming aswang. Ang mga pinapatay namin ay ang mga masasamang tao lang at may mga atraso sa amin. Galing kami sa aswang na lahing bangkilan at harimodon. Naku, naguguluhan na ako. May iba't ibang lahi din pala ang aswang. Di bale, ang mahalaga, tinulungan niyo ko. Maraming salamat sa inyong dalawa. Pero paano nalaman ni Aling Amparo na may kakayahan kayong ganito? Si Aling Amparo ang nagpatawag sa amin para mapuksa ang aswang dito. Nagpapanggap lang kaming hindi magkakilala at isa na doon ay magpanggap bilang customer niya. Hindi din masamang nilalang si Aling Amparo. Yung ginawa niya sa yung pagpapatalsik sa palengke, plano namin yun. Ano? Pinagplanuhan niyo ko? Oo, yun lang ang huling paraan para umalis ka doon sa palengke.
May rason din ang bagay na yun pero sa ngayon, huwag ka na munang mag-usisa pa. Isa lang ang naiisip ko ngayon, na baka si Felix o Mang Pedro ang aswang. Matagal ko nang kilala si Kuya Felix, kaya imposible ang sinasabi mo. Kailangan natin gumawa ng paraan para malaman ang aswang. Magtulungan tayo. Napagkasunduan namin na manmanan ang bawat kilos ni Kuya Felix. Pero nang wala kaming makitang kahina-hinala, nalipat naman ang pansin namin sa matandang lalaki. Bumili ako sa kanya ng maraming karne at kaagad niya itong dinala sa bahay. Pagkaalis ng matandang lalaki, isinagawa na namin ang plano. Nasa bahay rin ang magkapatid noon para malaman kung bakit gano'n na lang kapreska ang karneng tinitinda ng matanda. Dahil nga aswang ang mga kasama ko, ako na ang nagpiga ng kalamansi sa karne at winisikan ko yon ng asin. Hindi nagtagal, lumabas na din ang tunay na kulay ng karne. Sinasabi ko na nga ba na aswang ang matandang lalaking yun? Siya talaga ang pumapatay sa lugar na to. Hindi, pero yung karning binibili niyo sa kanya, inaalsa ni Aling Amparo. Oo, alam ko rin naman yun. Ilang buwan nang napapansin ni Aling Amparo na may kakaiba sa karne ng matandang lalaki. Kaya niya kami pinapatawag para malaman kung ano yun. Lahat ng mga nabili kong karne nun kay Aling Amparo, mga tunay na karne. Tapos yung karne ng manok na binili ko, tunay din. Ngayon lang ata to nangyari na balak kanyang pagtindahin ng karne ng tao. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na aswang ang matandang yun. Mamayang gabi, sasalakayin natin siya para matigil ng kasamaan niyang ginagawa. Kailangan kong tuldukan ang bagay na to. Paanong tutuldukan? Papatayin mo siya? Oo, kung yun ang kinakailangan. Aminin mo na kasi sa kanya, kuya, na isa kang albularyo. Ito? Albularyo? Paano magiging albularyo ang isang aswang? Magpapaliwanag na naman ba ako sa'yo? Basta, maganda ka na dyan at sasamahan mo kami mamayang gabi na salakayin ang bahay ng matandang lalaking yun. Sige, ano ba ang panlaban na kailangan kong dalhin? Asin? Bawang? Pati ata kami gusto mong patayin eh. Kami na ang bahala sa pangontra. Meron akong samurai sa bahay na pamatay sa aswang. Yun lang ang gagamitin natin para matapos ang buhay niya. Nang sumapit ang gabi, nagpasya na kaming pumunta sa bahay ng matandang lalaki. Naabutan namin siya doon na gumagawa ng apoy sa likod ng bahay. Hindi nagulat ang matanda sa pagdating namin. Hindi ito nanlaban. Bagkus, nakiusap pa itong patayin siya. Inaasahan ko na darating kayo ngayong gabi. Kaya ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo na ako. Pagod na ako sa ganitong buhay. Ngayon parang nangungonsensya ka na naman. Dapat lang napatayin kita para matapos ang kalbaryo ng lugar na to. Kahit na mapatay mo pa ako, hindi matatapos ang kalbaryo dito hanggat nabubuhay ang totoong aswang. Isa lamang akong utusan at sinusuhulan ako sa bawat ginagawa ko. Gusto ko lang naman na maprotektahan ang pamilya ko. Kaya pumayag ako maging alipin ng aswang. Hindi ka talaga aswang? Hindi. Pero may mga nagawa kong kasalanan at hindi ko na yun kaya. Patayin nyo na lang ako. Para nyo ng awa. Tapusin nyo na ang paghihirap ko. Kung ganon, may kapagtulungan ka sa amin. Sino ang aswang na umaalipin sa'yo at saan namin siya matatagpuan? Hindi nyo na ako kailangan hanapin pa dahil nandito na ako. Sabay-sabay kaming napalingon sa aswang. Nakita ko ang pakpak nitong malalaki na halos kayang hakupin ang 3 tao. Mahahaba ang mga kuko at kulubot ang maitim na balat. Nakangisi ito sa amin. Na mga oras na yon, dumating ang malaking pusa ni Luis na kung tawagin nila ay kanilang sigbin. Sinalakay ng pusa ang aswang na kalibunan. Sumugod din si Luis. Dinig na dinig ang tunog ng metal na samurai sa tuwing madidiin yon sa balat ng aswang. Sobrang kunat ng balat nito na halos hindi masugatan. Colleen, anong gagawin natin? Hindi ko po alam, ate. Hindi ko po kayang labanan ng aswang na yan dahil wala din akong kakayahan. Kailangan nating sabuyan ng asin ng aswang para makatulong tayo kay Luis.
Wag, isa ding aswang si Luis, kaya pareho silang matutusta kapag ginawa natin yun. Kailangan nating humanap ng magandang tiyempo bago sabuhin ng asin si Felix. Ano ho? Si Kuya Felix? Oo, siya ang aswang na kalibonan. Hindi ako makakapaniwala. Inuuto ka lang niya dahil balak niyang ikaw ang magpaparami sa kanyang lahi. Pero hindi yun natuloy nang tulungan ka ni Amparo na lumapit sa magkapatid. Nasipa ng aswang ang pusa, kaya tumalsik yun. Nagawang sugatan ni Luis ang aswang sa pisngi. Pero basta na lang naghilom ang sugat nito. Para siyang may kapangyarihan na taglay. Alam kong aswang siya. Pero sa pagkakaalam ko, walang kapangyarihan ng aswang na pagalingin ang kanyang sugat. Naging aswang si Luis at binitawan nito ang kanyang sandata. Pareho silang lumipad sa ere at nagtatagisa ng lakas at bilis. Biglang nahulog sa lupa si Luis nang sipain siya ng aswang na kalibonan. Sayang ka, Leona. Kung tinanggap mo lang sana ang itim na bato, di sana naging reyna na kita. Walang mananakit sa'yo. Bagkus ikaw pa ay sasabayin ng mga tao. Walang hiya ka, Kuya Felix. Ilang taon mong tinago sa akin ang pagkatao mo. Napakasama mo. Sa wakas, nakilala mo rin pala ako. Hindi ko na pala kailangan na magtago sa pag-aanyong aswang. Mag-isa ka na lang sa buhay, Leona. At gusto kong maranasan mo na katakutan at sambahin ng mga tao. Mali ba yun? Naawa ko sa iyo dahil ang bait mo kaya nagagawa kang apak-apakan ng iba. Matagal kong trinabaho na patay ng mga magulang mo para maangkin kita pero animal kang babae ka. Hindi din pala kita makukuha. Kaya sana sinama na lang kita sa kanila sa hukay. Ano? Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko? Oo, ako Leona. At ako rin ang pumatay sa mga magulang ko. Dahil natuklasan nila na isa akong aswang. Kaya balak nilang patayin ako. Pero hindi yun natuloy dahil inunahan ko sila. Hayop ka! Demonyo ka! Demonyo na akong demonyo. Ang mahalaga, mas makapangyarihan ako kesa sa normal na tao. Felix, tama na. Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakatakas sa gabing ito. Sa wakas, tumating na rin ang mga taong magwawakas ng buhay mo. Uunahin kong wakasan ang buhay mo, tanda. Ang palpak mo magtrabaho. Alam kong sinadya mong ibigay kay Leona ang mga katawan ng taong yon. Dahil alam mo ang plano nila, hindi ba? Ikaw mismo ang naglaglag sa akin kaya lalabas man ako o hindi, mahuhuli pa rin nila ako. Kung ganon, sige, patayin mo na ako. Malakas na tumawa ang aswang at kumilos ito para atakihin si Mang Pedro. Mabilis namang kumilos ang matanda at may dinukot ito sa kanyang bulsa at sinabo yon sa aswang. Napaatras ang aswang nang matamaan ang mukha nito ng asin. Mas lalo siyang nagalit. Muli niyang inatake si Mang Pedro. Biglang pumagitna si Luis at siya ang nasugatan ng aswang sa dibdib. Parehas lang tayo na hindi ganun kadaling mamatay. Kaya ako ang harapin mo. Hindi yung taong walang kalaban-laban sa kapangyarihan mo. Patayin mo muna ako bago mo sila galawin. Masyado kang pabida, batang aswang. Totoo nga na mahirap tayong mamatay. Pero 'di ba, kapag maubusan tayo ng dugo, manghihina din tayo, kagaya ng mga tao. At ang kailangan natin para lumakas ay ang preskang dugo ng tao. Kaya hihintayin ko na lang na ikaw na mismo ang kakain sa mga taong dapat na iligtas mo. Kuya, labanan mo na siya. Kahit anong mangyari, hindi ako kakain ng tao dahil nakakadiri yun. Masyado kang maarte. Parehas lang naman tayong aswang. Maglaban tayo ng walang madadamay. Ang matatalo sa laban ay hindi na mangingialam sa bawat isa. Sige, pagbibigyan kita. Pareho silang lumipad sa ere at dun sila naglaban sa taas. Naririnig namin mula sa baba ang tunog ng kanilang mga pakpak. Nilapitan ko si Mang Pedro. Nahalata ang takot sa mukha. Hiningi ko sa kanya ang natitirang asin sa bulsa niya at binigay niya yon sa akin. Dali-dali kong pinulot ang samurai na binitawan ni Luis. Pag-ingat ka. Baka pati si Luis ay matamaan mo. Opo, gagawin ko po ang lahat para hindi masaktan si Luis.
Ate, tulungan mo si kuya. Kulin, tingnan niyo ang pusa niyo. Mas lalo pa siyang lumalaki. Para naging tigre na siya kalaki. Nagsisimula na siyang magpakita ng kanyang totoong kulay. Sigurado ako na magagawa na niyang matalo ang aswang na kalibunan. Huwag tayong pakampante dahil malakas din ang aswang na kalibunan. Sa tingin ko, asin lang ang kahinaan niya. Ate, sa puso mo siya tirahin kung sakaling magkaroon ka ng pagkakataon na masaksak siya. Nang mga oras na yon, inaabangan ko ang dalawang aswang. Hinihintay kong makaapak sila sa lupa para masabuyan ko ng asin ang aswang na kalibunan. Tamang-tama nang malakas siyang sinangga ni Luis ng kanyang pakpak at nagawa niyang ihulog ang aswang na kalibunan. Akma sana itong lilipad ulit pero sinaboy ko sa kanya ang asin na dala ko. Natamaan ito sa likod. Nagwala siya habang pilit na inaabot ang kanyang likod na umuusok. Kinuha kong pagkakataon yon para sugurin siya ng samurai ni Luis. Pero nasaluyo ng aswang na kalibunan. Ikaw pa talaga ang gustong pumatay sa akin sa kabila ng naitulong ko sa'yo. Ingrata ka! Wala kang utang na loob! Bakit ako magkakaroon ng utang na loob sa aswang na pumatay sa mga magulang ko? Tama nga sila. Ang masamang damo, matagal mamatay. Daig mo pa ang pusang may siyam na buhay. Hindi ko kailangan ng siyam na buhay dahil kahit iisa lang ang buhay ko, kaya kong tapatan ng pusa na tinutukoy mo. Layuan mo si Leona! Sige, subukan mo lumapit at babalian ko ang leeg ng babaeng to. Papatayin ko siya sa harapan mo! Duwag! Isa kang sinaunang aswang na duwag na wala nang ibang ginawa kundi magtago sa palda ng babae. Gusto ko lang makita kung ano ang magiging reaksyon mo kapag mapatay ko ang babaeng to. Hindi mo ako mapapatay. Kinuha ko ang natitirang asin sa bulsa ko. Sinaboy ko yun sa kamay niyang nakahawak sa liig ko. Nabitawan niya nga ako. Umusok ang kanyang kamay at doon na siya sinalakay ng pusang biglang naging anyong tigre. Tumalsik ang aswang na kalibunan, kaya muli siyang inatake ng sigbin. Naggagutay-gutay ang pakpak ng aswang nang kinagat yon ng sigbin. Sinabayan niya din yon ng kalmot. Naging anyong tao si Luis at kinuha niya ang samurai at mabilis na inatake ang aswang na kalibunan. Doon niya tinarakan ng tulis ng samurai ang dibdib ng aswang na kalibunan, kaya napaangil ang aswang. Dito ka na mamamatay, aswang! Magagawa mo akong patayin, pero alam ko na magiging katulad din kita balang araw. Kahit anong gawin mo, hindi mo malalabanan ang sarili mo na hindi kumain ng laman loob ng tao. Hindi yun mangyayari. Dahil pinalaki kami ng maayos ng mga magulang ko na siyang pinatay mo nang walang kalaban-laban. Ayaw lang nila umanib sa'yo. Kinitila mo na kagad sila ng buhay. Mga kasamahan, yan ang aswang, si Felix. Siya na ang matagal nating hinahanap. Tulungan natin sina Luis na mapatay ang aswang na yan. Amparo, dumating ka! Oo, plano namin to ni Luis at ako ang gumawa ng paraan para sumama sa akin ang mga taong bayan. Matagal ko nang alam na ginagamit ka ni Felix, kaya nga mainit ang ulo ko sa kanya. Putik ka, matanda ka! Ang daming pagkakataon para patayin ka pero litik na yan. Hindi ko pa ginawa! Kaya ikaw ang mamamatay ngayon. Binunot ni Luis ang samurai sa dibdib ni Kuya Felix at muling binaon yun doon ng ilang beses. Sunod-sunod ang pag-angil ng aswang. Sinugod ito ng mga tao. Sinilaban nila ang katawan ng aswang. Habang nasusunog ang katawan ng aswang na kalibunan, kinanat naman ni Luis ang kanyang pusa. Saan na kaya nagtago ang pusang yun? Nasa taas siya ng puno. Natakot ata sa mga tao eh. Huwag mong sabihin sa kanila na aswang din kami ha. Oo, hindi ko sasabihin. Sa wakas, malaya ka na, Pedro. Maraming salamat sa iyo, Amparo. Patawarin mo ko kung pati ikaw dinamay ko pa sa pinapagawa sa akin ng aswang na yan. Naiintindihan kita. At ngayon, makakauwi ka na sa pamilya mo. Luis,
Salamat din sa'yo. Dahil sa inyo, wala nang mabibiktimang ibang tao. Walang anuman po, Aling Amparo. Leona, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Tara na, umalis na tayo dito. Paano naman yung pusa mo? Wala na siya sa itaas ng puno. Sigurado ako na umuwi na yun sa bahay. Nang matapos ang gabing yon, hindi ako makatulog sa kakaisip ng nararamdaman ko para kay Luis. Hindi ako pwedeng mahulog sa lalaking yon dahil isa siyang aswang. Kinaumagahan, dumating silang magkapatid sa bahay at kinausap nila ako. Kasama nila si Aling Amparo na ngayoy nakangiti na sa akin. Bumalik ka na sa palengke. Hindi na ako galit sa'yo. Paano ba yan? Wala na po tayong pagkukunan ng murang karne. Wala na po si Mang Pedro. Umuwi na siya sa pamilya niya kagabi. Hindi na siya nakatiis. Ganun po ba? Sige po, maghahanap po ako ng pagbibilhan ng karne. Sige, maiwan ko na kayong tatlo dyan. Pupunta lang ako sa palengke. Leona, mukhang hindi ka nakatulog kagabi ah. Iniisip mo ba ako? Kapal na mukha nito. Di nga, yung totoo. Ako kasi hindi ako nakatulog dahil sa'yo. Kaya nga ate, liligawan ka raw niya. Ha? Ako liligawan niya? Nako, di ko ma-imagine ang sarili ko na magmamahal ako ng aswang. Di wag mo na lang isipin na aswang ako. Piloso po ka talaga no? Bahala ka na nga dyan. Ito, seryoso na. Niligawan nga kita. Yan kung papayagan mo ko. Sige, pero kikilalanin muna kita para masabi ko sa'yo kaagad kung may pag-asa ka. Nakita ko ang saya sa mukha ni Luis dahil sa sinabi ko. Lumipas ang ilang linggo. Sinagot ko si Luis. Bumalik na din ako sa pagtitinda sa palengke. At kasama ko na rin sina Luis at Colleen sa pwesto ko. Sa ngayon po, Miss Esperanza, lumago ang negosyo ko dahil sa sipag at diskarte ko sa buhay. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat at more power sa inyong channel.